Masaya ngayon si VP Sara Duterte dahil ang mga isinampang impeachment complaint sa kanya ay binasura ng korte. Tama yan mga kapinoy. Pero bago natin pag-usapan yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin at i-turn on ang notification button para lagi kang updated sa mga kaganapan lalong-lalo na tungkol kay VP Sara. Lubos na kinagagalak ni VP Sara ang pagbasura ng mga impeachment complaints laban sa kanya. Ngayon, nasa 4 na complaints na ang isinampa sa korte pero lahat yon ay baliwala. Pero bakit nga ba gusto ng mga kalaban ni VP Sara na siya ay ma-impeach? May ginawa ba siyang karumal-dumal para siya ay dapat nang patalsikin sa pwesto? Ang rason na kanyang mga kalaban ay sobrang babaw. Gusto lang naman nilang ma-impeach ang vice-presidente dahil hindi nila gustong magkaroon na naman ng isang Duterte sa gobyerno. Kailangan ma-impeach si Sara Duterte because ayaw na nila na magkaroon ulit ng Duterte sa Malacanang, no? And that's actually tama ka, Kat. That's actually the only, I would say, the only rationale for impeachment, na hindi na magkaroon ulit ng pagkakataon na tumakbo si Vice President Sara sa 2028. So base lamang sa ganitong mga rason, gusto na nilang patalsikin sa pwesto si VP Sara. Ganyan na lang ba talaga kagaling si Duterte upang siraan siya? O galit lang talaga sila dahil kung mayroong isang Duterte, lahat ng mga plano nila ay mabubulilyaso? Ginigiit naman ng iba na dapat lang ma-impeach si VP Sara dahil sa mga confidential funds nito habang nakaupo siya bilang DepEd Secretary. Ilang beses na itong tinalakay sa hearing at ang sagot palagi ng Vice Presidente ay ang mga impormasyon tungkol dito ay confidential. Confidential naman pala. Ba't pa dapat pag-awayan? Tatawagin ba yung confidential kung hindi gagamitin sa mga confidential na bagay? Oo, dapat talaga may accountability si VP Sara sa paggamit niya sa funds na ito. At ito lang dapat ang maging basis sa kanyang pagka-impeach. Kung totoo man na may anomalya sa paggamit sa funds na ito, ang Vice Presidente should be held accountable. Ngunit, ang mga kalaban ni VP Sara ay mukhang iginigiit na aside sa funds, gusto din nilang wala talagang Duterte na mamahala sa gobyerno. So ano ba talaga? Isa lang naman ang gusto ng mga taong to. Gusto nila na maipagpatuloy ang mga masasamang gawin nila. Ang pagkakaroon ng isang Duterte ay pahamak sa kanilang kalayaan. Pero ito na mga kapinoy, dahil kahit na maraming impeachment complaints na ang naihain, mismong ang mga lawmakers sa ating bansa ay hindi gustong matuloy ito. Alam na alam nila ang kakayahan na dala ni VP Sara. Ngayon, hati ang mga lawmakers na ito. May grupo na gustong mawala talaga si VP Sara. Meron din namang gusto na manatili siya sa pwesto. Pero mas marami ang pabor na manatili siya dahil ang pagpapatuloy ng impeachment complaints ay nakasalalay sa dami ng mga lawmakers na pabor sa impeachment. Kaya magkaroon ng consolidated action amongst our elected officials. Factor din po ba, attorney, na dahil magmi-midterm election? Kasi di ba ang sinasabi nila, wala nang time. Oo, midterm election, and kumbaga dinedefine din ang midterm election ang possible na fate going to the next presidential elections. Factor din po ba yun, attorney? Yes, no, that's like a practical factor, no? Kasi talaga kapag halimbawa sundan natin yung schedule talaga dapat na mangyari pagdating sa impeachment, no? So kapag na-endorse na ito sa Committee on Justice, the Committee on Justice will actually hold like a preliminary investigation, eh. Ibig sabihin, kung maliit lang na porsyento ang gusto siyang ma-impeach, hindi na ito matutuloy. Ito ang dahilan kung bakit masaya si VP Sara. Siguro alam niya na meron pa ring mga alay sa gobyerno. Dahil na rin siguro ito sa kanyang ama na si PRRD na naupo bilang presidente bago si Bongbong Marcos. Kung masaya si VP Sara, malungkot naman si Franz Castro. Isa si Castro sa mga individual na gustong mawala ang vice-presidente sa kanyang posisyon. Sa isang interview, hindi maiwasang nainis si Castro sapagkat ang mga inihain nilang complaints ay bahagyang nadidelay. Yes, oo. Talagang talagang ang sabi nga natin mukhang na-hostage na yung 3 complaints doon sa office ni Secretary General.
talagang, hindi naman siyempre kasalanan niya ni Secretary General, no? Baka yan din ay merong direksyon mula sa leadership ng House of Representatives. Kaya nga sabi nga namin, inspirasyon ang People Power event, no, yung EDSA uprising na magamit na ito ng mamamayan para maipush ang Kongreso na gawin niya yung kanyang mandato, yung gawin niya yung kanyang tungkulin dito sa impeachment process, no? So kasi parang napakatagal na, no, merong sinasabing nagpapadelay yung fourth impeachment daw, pero wala naman akong nararamdamang gano'n, naman na nanggagaling sa majority. Kaya talagang ito ay isang tulak para maitulak, maipush talaga itong impeachment complaint. Naiinip na ang mamamayan. Ginamit pa talaga ang mga mamamayan sa impeachment. Hay nako, maaalalang nagkasagutan itong si Castro at saka VP Sara during sa hearing tungkol sa confidential funds. Habang binobombahan si VP Sara ng mga tanong, hindi niya napagilang sabihin na si Castro ay walang karapatan na maupo sa kanyang pwesto o magtanong man lang sapagkat siya ay isang convicted criminal. I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of Sa order, House of yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? Please wait to my comment. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait. Don't go to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay? Ganito na lamang ang galit ni Castro kay VP Sara dahil mistulang nakaskor ang Vice Presidente laban sa kanya. Tama nga naman. Bakit nakaupo ang isang convicted criminal sa hearing? At may lakas pa talaga ito ng loob upang magtanong. Sinasabi pa ni Castro na inaabuso ni VP Sara ang kanyang kapangyarihan bilang isang government official. Sa anong paraan kaya inabuso ni Sara ang kanyang posisyon? Makapagbibigay kaya si Castro ng puweba na may korupsyon sa DepEd habang si Sara ang sekretary nito? Ikaw, Kapinoy, sang-ayon ka ba na inabuso ni VP Sara ang kanyang posisyon? Payag ka ba na ma-impeach ang Vice Presidente? Huwag kalimutang mag-comment sa baba. I-like at mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga ganitong balita.